Binuweltahan ng Armed Forces of the Philippines ang pagbabatikos ng China sa itinalagang exercise zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kasama ang US at iba pang mga bansa. Para po sa konteksto natin reaction video, panoorin po natin to, pero bago po ang lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para updated kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na natin to, let's do this! Iba't ibang pagsasanay ang nakakasa sa West Philippine Sea kung saan itinalaga ang Armed Forces of the Philippines ang magiging exercise box. Samantala, hindi lang sa Senado kundi pati sa Kamara ay nagkaroon ng bangayan hinggil sa issue sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. May buwelta ang Armed Forces of the Philippines sa pagbatikos ng China hinggil sa pagtalaga ng Pilipinas ng large-scale exercise zone sa karagatan at himpapawid ng West Philippine Sea, kasama ang Estados Unidos at iba pang mga katuwang na bansa, at kabilang dito ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Grabe no, sobrang pakialamero talaga nitong China. Nasa iisip po natin yan, ang ano na yan, exercise box po na yan. No, kung tutusin dapat walang pakialam talaga ang China dyan. Pero lahat na lang po ng gawin ng Pilipinas at ng kaalyado natin ay talagang kinukondena at talaga pong binabatikos itong China. Una nang naglabas ng Notice to Airmen and All Mariners o NOTAM na nagsimula noong January 21 na magtatagal hanggang sa March 31. Tignan nyo, di ba? Meron talagang pasintabi. No, talagang naglabas ng ganong statement ang Pilipinas. Simula noong January 21 na magtatagal hanggang sa March 31. Pinakauna sa naging aktibidad ang Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng US Indo-Pacific Command at AFP noong nakaraang linggo. Alam niyo naman kasi, di ba, takot itong China sa Amerika at talagang ayaw nila na lumakas ang Pilipinas. Di ba, ganun po ang mindset ng China. Pero hindi po mapipigilan yan dahil meron po tayong Mutual Defense Treaty kasama po ang ating kaalyadong Amerika at iba pa pong bansa. Hindi po yan mapipigilan ng China kung ano mang gawin natin dyan sa ating EEZ. Na nilahukan ng mga barko at aircraft ng dalawang bansa. Ayon sa AFP, hindi pag-uudyok ng gulo ang mga isinasagawang pagsasanay ng bansa sa loob ng ating exclusive economic zone. Areas that we have sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Yes. It includes Bajo de Masinloc. It is more than 600 nautical miles from mainland China. No provision of international law supports their claim or their accusation. Kumbaga, wala tayong nilalabag no, nasa loob tayo ng ating EEZ. Sila ang wala na sa kanilang EEZ. Itong China dahil umaabot po sila sa atin dyan sa ating teritoryo, lalo na po sa Bajo de Masinloc. Diba, ganun po yun. Kaya dapat lang po na magsagawa tayo ng ating maritime exercise dyan. Kung ano man ang gawin natin dyan, karapatan po natin yun dahil atin po ang EEZ po na yan. Of international law supports their claim or their accusation. Tama. On the other hand, many more such activities and notices will be issued in the coming months. Muli ring iginiit ng AFP na may mga ebidensya kung sino ang gumagawa ng gulo at panghihimasok sa karagatan. Wala tayong kailangan ikatakot dito, lalo po tayo po ay saklaw ng international law at UNCLOS. Tayo po ay hindi po lumalabag sa kahit na anong batas, lalo na nga po sa international law dahil tayo po ay talaga pong dumidepensa lang, halos hindi na nga po dumidepensa, talaga pong umiiwas na lang po dyan sa China. Sila po talaga ang pumapasok sa ating EEZ at gumagawa ng kabulastugan dyan. Historically, the Philippines has been on the receiving end of coercive and aggressive actions. Yes. We have not claimed what is not ours. Numbers do not lie. Tama. Yun po talaga yun, no? Hindi natin inaangkin ang hindi atin. Tulad ng ginagawa ngayon ng China, di ba? Sila po ay nang-aangkin ng hindi kanila. Di ba? At syempre, sinusuportahan po yan ng mga galamay po nilang pro-China. Di ba? Alam mo po, kinakalat na po nila yan dahil hindi nga po nila kayang naratibo ng Pilipinas na transparency. Doon po sila natatalo, no? Transparency over propaganda. No? Kaya legit po yung sinasabi po dito ni Trinidad na hindi po tayo lumalabag sa kahit anuman. At ang ating EEZ ay atin yan, hindi po natin inaangkin ang hindi atin. We have not claimed what is not ours. Numbers do not lie. Yes. People do. Each time we have an activity, we issue notices. Parang ang diin doon, no? People do, di ba? Numbers doesn't lie, people do, di ba? Yung tao ang naglalay. Ang lupit ng simpleng patama niya na yun, no? Actions. We have not claimed what is not ours. Numbers do not lie.
people do. Each time we have an activity, we issue notices either to airmen or mariners. The other side is just making a big deal out of it. Yes. Base sa monitoring ng Philippine Navy noong huling linggo ng Enero, namataan ng 48 barko ng PLA Navy at China Coast Guard kung saan pinakamarami rito ay nasa Bajo de Masinloc. Diba, isipin nyo, lahat ng mga Chinese ship nila ay nasa West Philippine Sea, sa ating teritoryo, diba? Sa Bajo de Masinloc, 21 na Chinese ships, diba? Sa Ayungin Shoal, 12. Sa Escoda Shoal, 8. Sa Pag-asa Island, 7. Diba? Bilangin nyo kung ilan lahat yan. Ganyan po kadami. Diba? Nagtetrespass sila sa ating EEZ. Pasok sila sa ating 200 nautical miles. No? Atin po yan. Pero diba ginagawa po nila yung mga bagay na yan na pangharas dyan. Kahit na alam po nilang wala silang laban sa atin, lalo na po sa international law. Lumalabag po sila sa UNCLOS. Diba? Kaya wala po tayong dapat ipangamba dito hanggat sumusunod tayo sa international law at sa UNCLOS. Kaya tama po ang diskarte ng ating gobyerno na hindi po natin ginagawa ang ginagawa sa atin ng China. Lalo na po ang pananakit nila. Na higit sa 20. Samantala, hindi lang mga mamabata sa Senado ang nagkakaroon ng bangayan hinggil sa usapin sa West Philippine Sea. Sa Kamara, nagkainitan sina Minority Floor Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan at Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Sa isang privilege speech, ipinunto kasi ni Libanan na dapat ay maging profesional ang mga opisyal ng gobyerno sa paglalabas ng pahayag. Nakalaunan ay tinukoy niya si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ano pa bang professional ang gusto nyong mangyari o anong gusto nyong ipakita? 'Di ba? Ang China ba professional ba sila sa ginagawa nilang pambubuli nila sa atin? Ang ginigiit po kasi talaga nila yung ipinost no, yung background nga na caricature ni Commodore Tariela doon sa nagpresent siya doon sa mga estudyante no na para mas maintindihan nila yung pinipresent ni Commodore Tariela. Ano ba bang professionalism ang kailangan nyo? Lalo po doon sa mga pro-China, lalo na po dyan sa ating gobyerno, mapasenado man o dyan sa Kongreso. Ang China po ay tayo ay binubuli. Sinasaktan, may naputulan na po ng daliri, paulit-ulit na po tayo. Alam nyo na po yung ginagawa sa atin ng China. Hanggang ngayon po, di ba, nagkalat po sila dyan sa ating sariling EEZ. Di ba? Nagkalat sila sa buong West Philippine Sea, atin po yun. Kahit anong gawin po nila, hindi nila mapapatunayan na kanila ang ating EEZ. Sila po ang lumalabag sa batas. At kung pagdating po sa professionalismo, professional po ba matatawag ang ginagawa sa atin ng China? At yung lagi ko nga pong sinasabi, alam po natin talaga na may minority block, majority block dyan sa Congress o dyan sa Senado. Pero para sa akin po, kung usaping EEZ na po, usaping Pilipinas na po, dapat po tayo mga Pilipino ay nagkakaisa eh. Dapat sinusuportahan po natin ang ating bansang Pilipinas o ang ating gobyerno na palayasin yung China dyan sa ating EEZ. Dapat ipaglaban natin ang ating kasarilan o ang ating EEZ dyan sa West Philippine Sea. Pero nakakarinig pa rin po tayo ng mga gantong senaryo, lalo po dyan sa mga pro-China na nakaupo po dyan sa ating gobyerno. Dahil sa naging pag-alma ng Chinese Embassy nang gawa ng caricature si Chinese President Xi Jinping. Hindi nagustuhan ni Rodriguez ang sinabi ng kapwa mambabatas na tila pagdepensaan niya sa China. I am insulted that a member of this Congress will stand up in favor of China. Ayun nga po no, hindi lang po siya yung na-insulto doon. Lahat po tayong Pilipino ay naiinsulto. Na meron pong mga nasa gobyerno po tayo na dinedepensahan po o pinoprotektahan po ang China. Wala po tayong ginagawang masama sa China. Sila po ang nananakit sa atin. Sila po ang pumapasok sa ating EEZ. Sila po ang talagang gumagawa ng pangharas dyan sa ating EEZ. Diba? Kaya nakakalungkot po talaga at nakakainsulto sa ating mga mamamayan, no? Na meron po tayo mga nakaupo sa ating gobyerno na inihalal natin, no? Na mga ganto, na mga sinasabi nga po nila na mga modern day makapili. Hindi na po sila nagbabayong sa kanilang mga ulo o kanilang mga muka para hindi makilala ang kanilang muka. Literal po talaga po na hayagan na po nilang sinasabi ang kanilang mga gustong sabihin para kampihan po itong China. Madam Speaker, J. Tariela is doing his job as spokesman Tama. of the Philippine Coast Guard. Because the very reason why this spokesman has to move and act is because China has been violating the sovereign rights of the Filipino people, the Republic of the Philippines.
for so many years. Tama, 'di ba? Yun po dapat talaga ang ginagawa ni Commodore Tariela. Na ihayag niya ang lahat ng ginagawa sa atin ng China. Yung nga sabi niya nga, no, for so many years, 'di ba? Hinaharas-haras tayo ng China. Kailangan po ng taong bayan ng transparency, no sugar coating, 'di ba? At alam naman po ng buong mundo na ang China po ang nanggugulo sa atin at gumagawa ng karumal-dumal diyan sa West Philippine Sea. Hindi po tayo kailanman nag-provoke. Hindi man kailanman tayo nagpakalat ng fake news, hindi tayo ang antagonist dito, ang China. Real talk po yun. Kaya po nakaka-insulto po sa ating lalo po mga taxpayers na Pilipino na nagpapasahod sa mga government official na to. Tandaan nyo po, no? Baka hindi nyo po nalalaman. Tayo po ang nagpapasahod dyan sa mga nasa gobyerno. No? Yung mga hinihalal po natin na nasa gobyerno, taxpayers money po ang sinasahod po nila. Tayo po ang nagpapasahod, ang mamamayang Pilipino. Kaya sana po manginig naman po sana itong mga umaanib sa China o mga nagpoprotekta sa China o nagtatanggol, nag-aabogado dito sa China. Mahiya naman po sana kayo sa taong bayan na nagpapasahod sa inyo. 'Di ba? Dahil unang-una Pilipino po kayo. Dapat para kayo sa Pilipinas at sa Pilipino. Kaso nga lang meron po talagang ganito na talaga pong mga pro-China. I cannot understand why we are protecting China, who has been the cause of all this aggression. Tama. Sa akin, no? Kumbaga sabi ko nga, di ba? Kumbaga sa lahat ng bagay, mayroong pagbabahabahagi. Pero sana kung Pilipino tayo, wag po tayong magbahabahagi. Lalo po kung ang pinag-uusapan na po ang ating bansa. Kung kinakalaban tayo ng isang bansa, at tayo po yung nasa katwiran dito, tayo ang legit na nagmamay-ari ng ating EEC dyan sa West Philippine Sea. No, wala na po tayong kailangang pang patunayan o ipaliwanag pa dyan sa China. Kung meron silang gustong malaman tungkol sa EEZ natin, dapat doon sila sumangguni sa UNCLOS. Di ba po? Hindi natin kailangan pa ng mga muhon, kailangan pa ba ng mapa? Hindi na po Kasi po panalo na po tayo, atin po talaga ang buong EEZ natin at ang West Philippine Sea. Pero po, meron pa rin po talaga mga naratibo itong mga pro-China na talaga pong ipinipilit nila. I am not defending China, Madam Speaker. As I said in my speech, what I am saying is that we have to act with professionalism, discipline. Ano ba bang professionalism ang gusto ng mambabatas po na to, no? Ang China po, never po sila naging professional. Dahil po sila po yung nananakit sa atin Una-una yung pagpasok lang po ng ating EEZ ng Chinese mga vessel na yan. Hindi po professionalism yon. Trespassing po sila nun. Diba? Lumalabag po sila sa UNCLOS. Dahil po, hindi po nila nare-respeto ang inaward sa atin. 'Di ba nung 2016, alam niyo na po 'yan. Kaya ano pa bang professional ang gusto nila? Dahil po dun sa caricature, nanggigigil sila dito kay Commodore Tariela. Hindi po nila magigiba si Commodore Tariela. Dahil si Commodore Tariela po ay nagpapakita lang po ng transparency para po sa mga mamamayang Pilipino, para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano ang totoong ginagawa sa atin ng China. Kaya kung ano man ang balak nitong mga pro-China na to sa ating butihing Commodore Tariela ay hindi po sila magtatagumpay. Dahil po alam na po natin ang kanilang naratibo, sila po talaga ay pinagtatanggol nila ang China. And manage our international relations properly, Madam Speaker. Nagbanta naman si Rodriguez na maghahain ng ethics complaint laban kay Libanan para naman sa AFP. Malinaw anila ang saklaw ng West Philippine Sea at ang kanilang tungkulin na protektahan ito. Tama. The coordinates could be plotted out. Anybody will understand na ito ay maliwanag na sa atin 200 nautical miles, Yes. 24 nautical miles, 12 nautical miles from our baselines. Amid the Di ba hindi na actually hindi niya na nga dapat pang ipaliwanag yun Di ba? Para lang ano yung mga sinasabi ng mga senador natin at congressman na para ano ba yung kanilang naratibo? Masatisfy sila sa kanilang naratibo na kailangan pa raw ng coordinates, ng mapa. Hindi na po kailangan Actually hindi natin kailangan magpaliwanag. Ang kailangan lang na po natin sabihin, lumayas kayo dyan, wala kayong karapatan sa aming EEC, amin yan. Kung may reklamo kayo, doon kayo dumulog sa UNCLOS, yun na, tapos na po, game over na. Di ba kung tutuusin? Di ba wala po silang magagawa dahil tayo ang nagmamay-ari niyan. Di ba legit na legit ang Pilipinas? noisy environment, your AFP will keep performing its mandate Yes. with our heads held high. Kahit anong gawin nila, no, kailangan gawin ng ating AFP at PCG ang kanilang mga mandato dyan sa ating EEC sa West Philippine Sea. Ayun lang po, no. Sana nagustuhan nyo ang ating reaction video. Anong komento mo dito sa ating napanood?
mag-comment ka dyan sa baba. Maraming salamat din kung nakaabot ka hanggang dito. Mag-like ka na rin sa ating video, malaking tulong yan. Mag-subscribe ka na rin kung trip mong ganito mga content. Ingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.